Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so long time no vlog Kali matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog, ilang araw din gawa ng busy tayo sa ating mga personal na bagay na kailangan nating unahin. Okay, so babalik tayo sa video. Bali for today's video, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail at yung ating title, bali ituturo ko sa inyo yung full wiring diagram ng ating motor. So hindi naman siya totally full kasi meron pa tong kulang yung clutch safety switch which is pang manual or pang declutch. So bali ayan, kung mapapansin nyo punong-puno na, hindi na siya kasya sa ating bond paper, pero ituturo pa rin natin yung separately sa mga susunod na vlog. Pero focus muna tayo dito. O yun, pag sinabing full wiring diagram mga boss, kasama na yung stator, CDI, regulator, rectifier, ignition coil, battery, susian, at yung under accessories wire na tinatawag. So dito kasi sa part na to mga boss, basta may stator ka, may CDI ka, may ignition coil, may ignition coil ka, aandar yung motor nyo. Kahit na wala yung mga yan. Okay? So kung napanood nyo yung vlog natin dun sa kung paano natin pinaandar yung motor, so yan lang yung kailangan natin, or yung makina no, na walang wiring, or yung nabili natin sa Shopee. So yan lang yung kailangan natin pag connect-connectin yung stator, CDI at yung ating ignition coil. Under na yung makina natin. So bali ngayon full wiring diagram yung ating motor at yun, umpisa na natin. So tulad nga ng lagi nating inuumpisan mga boss, dito tayo sa ating ignition system. Okay, so sa motor natin meron tayong stator dyan mga boss. So yung stator na yan, kung mapapansin nyo, nandun yan sa may side ng cambio. So doon naka-attach yan, no? Sa may magneto. So naka-fix yung stator natin sa may crank cover. So baling umikot yung magneto lang. Okay, so sa stator natin meron tayong 5 wires dyan. Meron tayong green, ground, yellow. Meron tayong black na may stripes na red. Meron tayong pink, minsan white ito at minsan yellow din yan. Pero pink lang yung ginamit natin. At meron tayong blue na may stripes na white. Ngayon mga boss, kung bubuksan nyo yun, magkahiwalay kasi yung blue na may stripes na white. Kasi yan yung wire ng ating pulser. Yan yung trigger ng ating CDI. Kapag ka inopen yun, magkahiwalay yan. Pero kapag ka hindi nyo inopen, magkakasama yung mga yan. Yung blue na may white, pink, black na may red, yellow at saka yung green. So magkakasama yan sa isang socket. Ngayon, kukonect naman yan sa ating CDI. Okay? So umpisan natin dito sa ating stator. So yung stator natin mga boss, kapag ka stator type, so meaning to say, yung stator mismo yung nagsusupply ng kuryente para mapaandar yung motor. Okay, so sa stator, yung black na may stripes na red pupunta yan sa CDI. Tapos yung yellow mga boss, pupunta yan sa ating regulator o rectifier. Yan yung ating light coil. So yung black na may stripes na red pala, yan yung ating main coil or yung pinakamalakas mag-supply ng kuryente sa ating motor. Papunta yan sa CDI. Yung yellow sa regulator. Yung pink papunta rin yan sa regulator. So yan naman yung charging. So kumbaga nagsusupply yung tatlo na yan. Nagsusupply ng kuryente yan. Itong black na may red, yan yung pinakamalakas. Yung dilaw, yan yung sa pang-ilaw. At yung pink naman, yan yung para sa charging ng battery. Okay? So yung regulator rectifier, charge yung battery natin para hindi ito agad malobat. Kaya yung battery natin tumatagal ng ilang taon. And kapag wala naman kayong battery and gusto nyo lagyan ng ilaw, so ito yung may responsable. So itong yellow wire na to, kahit na walang battery, magkakaroon kayo ng ilaw basta dumaan siya sa regulator rectifier. Okay, next naman, syempre yung stator natin may ground dyan. Ayun. So yung green ground. At next mga boss, itong ating blue na may stripes na white. So yan yung ating pulser. Kung makikita nyo, hiniwalay ko na. So may ground din yan mga boss, yung pulser na yan. So papunta din yan sa ating CDI. Okay? So yan naman yung trigger para pumitik yung ating ignition, yung spark plug. Okay? So lahat ng nakikita nyo mga boss, green, ground. Ayun, may ground yung ating stator, may ground yung ating regulator, at may ground din yung ating CDI. So next naman sa CDI tayo. Sa CDI may 5 wires lang yan. So yung black na may stripes na red, ayun, galing yan sa stator. Yung blue na may stripes na white, galing yan sa pulser. Syempre may green dyan, ground. Yung black na may stripes na white naman mga boss, galing yan sa ating ignition switch. So kumbaga yan yung kill switch or yung tagapatay ng ating system. Kaya
mapapansin nyo kapag ka-in-off nyo yung ignition switch or yung susian ng motor, mamamatay yung ating motor. Kasi ikakat nyo yung supply. Next naman is itong black na may stripes na yellow. So papunta na yan sa ating ignition coil. So bali, kapag ka lumabas yung kuryente dito sa stator, lalabas yan sa black na may stripes na red, papasok yan sa CDI. Ngayon, yung CDI natin siya yung nag-hold ng kuryente. Para mapalabas yung kuryente, kailangan dumaan ng magneto or yung kunya ng magneto dito sa ating pulser, which is ito yung ating trigger. So kapag ka nasignalan na to ng ating magneto, ilalabas niya ngayon yung kuryente na hinold niya. Papunta naman yan dito sa may ignition coil. So sa ignition coil, may 2 wires dyan. Ngayon kapag isang wire lang yung nakita nyo, itong black na may stripes na yellow, so ibig sabihin naka body ground na yung ating ignition coil. Hindi na niya kailangan ng ground wire. So naka-attach na siya sa chassis. Okay, so tapos na tayo dito sa tatlo mga boss, sa under na yung motor natin dyan. Next naman sa regulator rectifier, tulad nga na sabi ko kanina, yung pink, yan yung pang charging, galing yan sa stator. Yung yellow, pang light coil yan, galing yan sa stator. Yung green ground, automatically may ground yan. At yung red output yan, papunta sa may battery. So yan yung taga-charge. So dyan lalabas yung output para ma-charge yung ating battery natin. Okay, so tapos na tayo sa regulator rectifier mga boss. So next naman sa susian naman tayo. Sa susian natin meron tayong 4 wires dyan. So depende yan kung 2 wires or 4 wires man yun sa inyo. Minsan 6 wires pa nga yan. Pero napakadali lang naman ang function yan. So merong red wire dyan kung saan nanggaling yan mismo sa positive ng ating battery. Ayun. Siyempre dadaan yan sa fuse. Ito nga pala yung main fuse ng motor natin. So kumbaga hawak niya lahat yan. So kapag naputol to, hindi magpapunction lahat ng makikita nyo na under ng accessories. Okay? So balik tayo. So from positive terminal ng battery, tatawid sa fuse, pupunta lang yan sa susian. So, again, yung ginamit nating wire sa ating susian is 4 wires. Merong red, black na may stripes na white, green, ground, at saka yung pure black which is accessories. So mabalik tayo sa red. So from positive terminal ng battery, pupunta yan sa susian. Ngayon kapag in-on mo yung susian natin, yung current na galing sa red wire, lilipat lang sa accessory wire. So bali lahat dyan na connected yung ating accessories line. So napakarami na ng hawak niyan. Like busina, headlight, brake light, tail light, at iba pa. Okay, so dito naman sa black na may stripes na yellow, black na may stripes na white, tulad nga ng sabi ko kanina, yan yung taga-patay ng ating makina. So syempre kailangan din yan ng ground para mamatay yung makina. Kasi once na mag-contact itong black na may stripes na white na to at yung green wire or yung ground, automatically mamamatay yung ating makina. Ngayon kapag naghiwalay naman yan, nag-disengage yan, dalawa na yan, pwede mong i-start. Okay, so dito na tayo sa ating accessory wire, kung saan napakarami ng hinahawakan ng accessory wire natin. Okay, so umpisa natin sa pinaka-basic, yung busina natin. So sa busina natin, ayun yung wire. So black yung accessories wire natin mga boss, ano. At ang ginamit nga pala natin color coding dito is pang Honda kasi common color coding din kasi ng mga China na motor yung pang Honda, halos magkakapares lang sila. Okay, so mabalik tayo sa busina. So sa busina mga boss, kukuha yan ng supply sa accessory wire. So nakatap yung isang wire niyan sa accessory wire papunta sa switch. Ngayon kapag pinindot mo yung switch, so lilipat lang yung positive line. So mag-iiba na yung color coding nun. Papunta na yan sa mismong busina natin. So sa busina kailangan niya ng positive at negative. Yan, positive at negative. So yung ground, ayun. Basta automatically mga boss yung ground natin yung kulay green. Okay? So ngayon kapag in-on mo yung ating susian, for example, naka-on siya. On. Ito kasing off. Ngayon kapag naka-on yan, kahit na hindi umaandar yung makina, kasi kukuhain ng supply sa battery, basta for example fully charge yung battery nyo kahit na hindi naka-andar yung makina, tutunog yung mga yan, gagana at gagana yung mga yan. Okay, so sa busina, yun, for example naka-on yung susian, pindutin nyo yung busina, tutunog na yan kasi nga may positive at negative supply na siya. Next naman sa flasher tayo, kukuha pa rin yan ng source dito sa accessory wire, kung saan itong kulay black na to, yan yung accessory line natin. Okay, so from accessory wire, pupunta yan sa flasher relay. Ngayon paglabas ng flasher relay, iba na yung color coding niyan. Ngayon paglabas niyan, putol-putol na yan kasi ito yung may responsable para magputol-putol or mag-blink yung mga bumbilya natin. Ngayon yung gray wire na yan, pupunta naman yan sa ating flasher switch. Ngayon kapag nag turn left tayo or turn right tayo,
Okay, for example, turn right. So yung supply na galing dito sa flasher